Nakakaaliw pagmasdan ang mga lalaking ito na tila gumagawa ng acrobatic stunt habang nagtatrabaho. Ngunit sila'y hindi nagpapasikat o nagpapakitang gilas lamang. Dahil ang mga masisipag na kalalakihang ito ay nagluluto ng sikat na tinapay ng bansang Uzbekistan. Ito ay ang Samarkand bread na sa unang tingin ay para itong mga butones. Dahil sa mayaman nitong history, ang tinapay na ito ay binansagang the legendary bread. Although sanay na sila sa kanilang trabaho, kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil sa isang pagkakamali lamang ay baka dumiretso sila, mahulog at malapnos ang kanilang mukha sa napakainit na sahig ng pugon. Sinisindihan kasi nila ang vertical oven na ito bago nila nilalagay ang mga tinapay sa loob nito. Kailangan kasing mainit ang pugon upang dumikit ang tinapay. Ayon pa nga sa isang baker, delikado din daw ang kanilang ginagawa. May baker na daw na nahulog sa loob nung nag-collapse ang pugon dahil sa kalumaan nito. Nakakabilib naman itong si Kuya. Talagang ginagalingan ang paghulma ng dough. At may mga baker pa na hinahagis ang dough upang mailipat sa kabilang mesa. Bago italpak ang tinapay sa loob ay nilalagyan muna nila ng kaunting tubig upang mas dumikit ito sa pugon. Dahil mainit ang pugon, gumagamit sila ng tool upang makuha ang mga tinapay matapos itong maluto. Welcome to Samarkand, isang lungsod na mayaman sa kasaysayan at kultura sa bansang Uzbekistan. Dito matatagpuan ang sikat na Samarkand bread na kilala sa kakaibang lasa, anyo at estilo ng paggawa nito. Ang Samarkand bread o noon sa lokal na wika ay may mga ugat na bumabalik sa mga sinaunang panahon na nagmula sa tradisyon ng mga Silk Road traders, ang sinaunang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa kanlurang mundo sa gitnang silangan at Asya. Dinala ng mga traders sa Samarkand ang mga bagong ideya at pamamaraan sa paggawa ng tinapay. Ito ang dahilan kung bakit may pagkakahawig ang pamamaraan ng pagluto nito sa ilang bansa gaya ng Tajikistan, India, Iran at iba pang kalapit bansa. Sa paggawa ng Samarkand bread, mahalaga ang kalidad ng harina at ang tamang halo ng tubig, asin at yeast. Hinahalo ang mga sangkap sa isang mechanical mixer at hinahayaan ito sa loob ng 40 minutes bago minamasa. Pinapahinga at pinapaalsa ng 4 na oras. Kapag handa na, hinihiwa ito sa mga piraso at hinahayaang muling umalsa ng 1 hour and 20 minutes. Pagkatapos ay hinuhulma nila ang dough sa ganitong hugis. And then may ginagamit sila na parang stump na may matutulis na mga pins at may iba't ibang napakagandang mga disenyo. Para itong selyo na nilalagay sa gitna na nagsisilbing signature ng bakery. Pagkatapos ay nilalagyan ito ng sesame seeds at ihahanda para sa paglulutuan. Pinapainit muna ang oven at kinukontrol nila ang temperature nito sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig. Tinatansya lamang nila kung nasa tamang init na ba ang oven bago ilagay ang mga tinapay. Gamit ang maliit na tela, ilalagay ito sa tandoor, isang tradisyonal na oven na popular sa Central Asia at ibang mga kalapit bansa. Dito, kinakailangan ng tamang pagkilos ng baker upang dumikit ang tinapay sa gilid ng mainit na oven. Bawat oven ay kayang magluto ng hanggang 56 na malalaki o 72 na maliliit na loaves ng Samarkand bread ng sabay-sabay sa loob ng 15 minuto o higit pa.
kada piraso ng Samarkand bread ay may timbang na 1.5 kilos at nagkakahalaga ng $1 to $2. Matapos maluto ay pinapak na nila ito, ready for delivery sa mga stores at local bazaars. Mahaba ang shelf life ng Samarkand bread. Tumatagal ito ng hanggang 10 araw. Sa mga kasal, karaniwan itong hinahati bilang simbolo ng pagkakaisa sa pagitan ng mga pamilya. Bukod sa kakaiba nitong anyo at lasa, ito ay kwento, tradisyon at isang pamana na bumubukal mula sa puso ng Uzbekistan. Ikaw ka-awesome, gusto mo bang tikman ang Samarkand bread? This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!